Alam mo yung parati nilang default answer na dahil sa Duterte, sus Ginoo, ay nakatatlong taon na ho ang Marcos. Bakit ba parating ang biniblame Duterte? Wag ho tayong tumingin sa noon. Ang problema ho natin ngayon, no? Kasi yung noon, natapos ang Duterte with the highest historical approval and trust rating. Tapos na po 'yon. Bakit ba parating binabalkan 'yon? Tingnan natin ngayon. Kasi ang problema natin yung ngayon, hindi yung noon. Opo, sa survey niyo po, bakit ma'am. mo ginaganon? Kasi politika. Gaano po kadelikado na isang liderato po, ma'am? It's either hindi tumatanggap sa realidad or mabagal tumanggap sa realidad. Halimbawa, kagaya po dito sa ekonomiya natin. Minsan nang may taga-gobyerno nagsabi na nawalan na tayo, no? Yung exchange natin dahil nga sa issue ng korupsyon, trilyong piso. Binawi ito, no? Fake news daw. Tapos may lumabas na naman itong dating BSP official, sinabi niya meron siyang mga sinasabi na 3 trillion pala na yung nawala sa atin. Tapos magdedepensa na naman itong taga palasyo na maganda. Tapos at the end, meron na naman tayong maririnig na tulungan natin si presidente na maiahon yung ating ekonomiya. So kumbaga parang either hindi tumatanggap sa realidad kung may mga puna or mabagal sila, kagaya dito sa issue ng korupsyon. Matagal na nagbabanggit si former President Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, yung issue sa budget, yung issue doon sa sino yung nagkokontrol sa budget, after pa ng ilang taon or ilang buwan doon pa tatanggapin. Tapos yung ganun, ma'am, gaano kadelikado yung ganung klase ng liderato? Magtatagal ba tayo? Uunlad ba yung ating bansa sa isang parang, alam nyo yung parang ma'am, parang hindi siya organic, yung parang tinatabunan, artificial na pagtabon. Halimbawa, kahapon, meron na naman inilabas na bumagal yung inflation, yung mga ganun. So, ang nakikita ng taong bayan, hindi na tumataas yung presyo, pero sa realidad, mataas pa rin yung presyo ng mga bilihin, Prof. Oo, pag tiningnan mo, Admar, talagang saan tayo pupulutin ito? Sa tingin ko, hindi tayo makaka-recover. Ah, kasi ang nawala yung tiwala tiwala ng mamumuhunan na tagalabas, tiwala ng mga negosyante dito. Nakita mo, hindi nag-e-expand ang business. Wala kang nakikitang, at pag hindi yan nag-expand, may impact yan sa trabaho. Pag nagkaroon ng problema sa trabaho, may impact yan sa sweldo. Chain reaction So, it has to be stopped. And it has to be solved. And the only way really say, enough is it. Because the other option is really something that we do not want to happen. Kasi if that happens at hindi maganda ang landing, kawawa ang bansa. Kawawa ang mga Pilipino. Babalik na naman tayo dun sa cycle ng boom and bust ng development sa ating bansa na hindi na yan kakayanin ng Pilipinas kasi yung ibang bansa bumibilis. Nakita mo ang Cambodia, nakita mo ang Vietnam. Saan tayo pupulutin? Sri Lanka? Nako, pero ang mahirap. Ang may kasalanan pa rin ito, ma'am, mga Duterte. Well, hindi na. Alam mo yung parati nilang default answer na dahil sa Duterte, sus Ginoo, ay nakatatlong taon na ho ang Marcos. Bakit ba parating ang biniblame Duterte? Wag ho tayong tumingin sa noon. Ang problema ho natin ngayon, no? Kasi yung noon, natapos ang Duterte with the highest historical approval and trust rating. Tapos na po yun. Bakit ba parating binabalkan yun? Tingnan natin ngayon. Kasi ang problema natin yung ngayon, hindi yung noon. Opo, sa survey niyo po, ma'am. Bakit mo ginaganon? Kasi politika.
Sa survey nyo, SW's Pulse Asia, halos magkakapareho. Dismayado. Mas mataas pa rin si VP Sara Duterte. So, kumbaga parang actually, last administration, lahat ng mga pumupuna, kumbaga, yung mga, alam niyo na, yung klase ng mga pagpuna, pagbanat sa kanya, tungkol dun sa EJK, parang na-immune na yung mga tao, hindi naniniwala kasi mas more sila dun sa serbisyo na nararamdaman nila, nakita nila mga proyekto na yung sinabi, tsaka yung sinabi ng Pangulo, gagawin ko ito, nagawa niya, mataas yung grado. Ngayon, kabaliktaran na sa gitna ito ng mga pagbanat pa, kung anong klaseng paglilihis, pero parang hindi sila nagpapalit ng kanila pong strategiya o propaganda, ma'am, para mapabango yung kanilang pangalan. Walang sa tingin ko wala na sa governance mode Parang on a day-to-day crisis ang nangyayari kasi wala kang yung erosion ng trust, ganun na lamang. So hindi ko alam kung sino ang nagtitimon at kung sinong ayusin natin ito, ganito ang gawin natin. Wala, at kahit yung mga cabinet parang naghihintay lamang, 'di ba? Naghihintay lamang sa order ng Pangulo. Masamang pangitain 'yun kasi ang daming problema. Baka may ibang bumubulong echo chamber, mama, bumubulong lang sa kanya na maganda yung ginagawa mo. Ayun nga ang problema, Admar. Yung mga bumubulong at parating sinasabi, hindi, okay lang yan, go on. Tapos pag may negative, ayaw nilang mapakinggan yung negative. Alam mo, yung pag maraming pumupukol sa'yo, ibig sabihin may problema. Kung isa lamang ang pumupukol sa'yo, ayun, politika. Pero pag marami at nakikita mo sa manifestation ng stock market, ng peso US foreign exchange, nakikita mo sa presyo ng bilihin, those are markers that are very, very important for governance. Ang problema ng administrasyon na ito is how do I arrest the erosion of the trust? From multisectoral na hindi lang mga kritiko. Kaya nga sabi ko, wala kayong nag-iisip dyan. How do I arrest the slide? Hindi po ba, ma'am, yung sa problema ng korupsyon, ang lumalabas pa na nakikiisa sa paglaban ng korupsyon, saglit lang, ikaw yung leader, ito yung reklamo ng pinagsisilbihan mo, tapos parang sasabihin mo, nakikiisa ako sa inyo laban sa korupsyon. Hindi po ba sampal yan sa kanya, ma'am, na parang wala kang nagagawa kasi ito yung problema. Lahat kami nagkakaisa na, nagkaliwat kanan na yung rally, yung mga polis ninyo at yung mga taong bayan nagkakabanggaan na. Merong recent na statement ito si Pambari 4, governor ng Cebu, yung sinabi niya na 26 billion pero flooded to the max pa rin. Nagbigay ng pahayag yung taga-palasyo na kabilang sila sa nakakaramdam ng ganong klaseng galit. Yet sila yung nasa posisyon. Parang, di ba mas lalo yung mas nakakainis sa taong bayan na saglit lang kayo nandyan Ito yung frustration, ito yung galit namin, tapos sasabihin mong nakikiisa ka sa amin. Hindi namin kailangan yung pakikiisa mo. Kailangan namin yung solusyon dito sa problema namin. Yes, Admar, PR ang solusyon nila lahat. Optics and PR. Image handling. Hindi ho yan ang importante ngayon. Yan siguro pang eleksyon. At alam mo, kaya ang taong bayan ayaw na makinig dito sa mga pinagsasabi. Magkaroon ka ba naman ng isang barker na katulad ng ating BFF? Maniniwala ka ba dyan? Ang default, una, nakikipag-away. Pangalawa, iba ang datos. Pangatlo, attend, hindi niya alam kung hindi niya pa nakausap ang Pangulo. Pang-apat, biglang babanat. Ang no-no na talagang ako'y sukang-suka sa ginawa niya ay sa ASEAN. Nagsalita siya tungkol sa mga Duterte being pro-China sa ASEAN, using the stage of ASEAN. Mahiya naman kayo. Yung politika nating internal, huwag niyong dalhin sa
sa ibang bansa. Huwag mong gamitin yung podium at saka yung venue ng ASEAN para tirahin ang dating Pangulo. Alam mo ang nakakalungkot doon? Napakahirap maging Pangulo sa Pilipinas. Binigay ng bawat Pangulo ang 6 na taon ng kanilang buhay. Tapos ganyan-ganyan ang gagawin nyo. Yun lang yung nakakalungkot kasi each president does it in a different way. They go out of the presidency knowing that they tried their best. And yet you have this attorney who would often and by default often say, dahil yan sa mga Duterte. Ang mga Duterte, don't you have others to blame? Itong administrasyon has no fault? Yun ang hindi ko maintindihan These people are living in dreams and lies. At ang kawawa dyan, ang taong bayan, isipin nyo ang taong bayan. Isipin nyo ang nagbigay ng mandato sa inyo. Kami yun. Diba? Tayo yun. Nag-improve ba ang buhay namin? 3 years of your governance? I doubt. And yet, di ba, hindi sila nagbabago ng panliliwanag, hindi sila nagbabago ng pang-iinsulto, hindi sila nagbabago na pagtrato sa Pilipino na tanga at bobo. Alam na ho namin Ang amin lang, hinihintay namin, sino ang kaya mong pakulong? Sino ang kaya mo ba maging accountable? Nakikita natin, he can't. Opo. Siguro ma'am, bilang panghuli, marami pong pinagdadaanan ngayon yung ating mga kababayan. Meron pang panibagong bagyo na papasok. Super typhoon din po yan. Sa gitna po ng isyong ito, may problema tayo sa kalamidad, pinaka-vulnerable tayo dyan, may problema pa tayo sa isyong political, may problema pa tayo dito sa geopolitical, mayroon pa tayong problema dito sa ekonomiya. Ano na lang po yung huling mensahe nyo sa ating mga kababayan po sa ngayon, Prof? Well, siguro, Admar, hindi nahabaan ng pasensya umabot na sa kasukdulan. Ako nananawagan na lamang sa liderato. Kung mahal mo ang Pilipinas, gawin mo ang tama. Silbihan mo ng tama ang bawat Pilipino. Ngayon, kung hindi mo mahal ang Pilipinas, at kaya ka lamang naandito, dahil gusto mong isalba ang imahe ng Marcos, siguro mag-isip ka. Katulad ng tatay mo, nag-isip. Hindi natin kailangan ulitin ang kasaysayan. Kailangan mo lang isaisip, ano ang mabuti sa bayan ko? Ano ang maganda sa bansa ko? Paano ako mamumuno na pinagdududahan ako? So, siguro a lot of introspection. Papasok ang Pasko. Sa tingin ko, hindi magandang Pasko ito sa Pilipinas. Pero, kailangan siya mag-isip kasi ang solusyon nasa kanya Huwag mong hintayin ang solusyon manggaling sa taong bayan. Opo. Prof, maraming salamat po sa inyong oras at panahon sa uulitin. Ingat po kayo at mag-ingat sila sa iyo. Salamat, Admar.